Hello, hello, hello. Yan, live na ako. Samahan niyo muna ako bago kayo matulog. Okay, alam nyo, na ano dito daylight saving time, kaya 2 hours naging ano ba, ilan na tayo? 14 hours na yung difference natin. So, last time 13 hours lang, ngayon 14, kaya tatanungin niyo bakit late na ako nag-live. Kasi nga nag-iba yung oras dito DST. Anyway, so exciting yung kaganapan yesterday, no? Maraming nakasubaybay dun sa hearing. Pasensya na, hindi ko natapos, pero kahit pa paano, may idea na ako kung anong pinag-uusapan nila. Bakit? Kasi di ba matagal na natin sinasabi yan na, uy, ganito yan, masama yan. Pag nagpaganyan ka, magkakasakit ka, pwede ka pang mamatay. Bago lang naman to dun sa mga sa mga hindi naniniwala Bago lang naman to. Bago sa kanilang pandinig. Siguro, hindi ko imagine ko nga Tingnan natin yung ibang angle kasi obvious na ayan, sinisiwalat na yung totoo, yung nangyari ng mga excess deaths, hindi maipaliwanag. Tapos, paano yung proseso, ganyan. Tingnan natin yung ibang angle. Like, ano kaya nararamdaman ng mga sangkot? Ano yung iniisip nila? Yan agad ang pumasok sa isip ko kanina Because dapat tayo ng mga dati nang alam tong scam na to, dapat we're thinking one step ahead. Ano yung sabihin? Dapat iniisip natin kung ano iniisip ng mga promotor nito, di ba? Ano ibig sabihin? Anong countermeasures nila? Ano yung gagawin nila? Kasi alam naman lumantad dyan na sabihin, ay nagkamali kami. Hindi nila gagawin yun. Expect nyo na yun. Mga kaibigan nyo nga lang Mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo, mga friend nyo sa FB na pinagtawanan kayo, in-unfriend kayo, in-unfollow kayo, ano pa. Tapos sinisiraan kayo behind your back kasi nagsasalita ka against dito. Ngayon, pag lumabas yung katotohanan, sa tingin nyo, magpa-public apology na, uy, nagsusorry na ako kay Jason kasi tama pala siya. Hindi lang gagawin yun. Wag nyo na expectin. Okay? So, yun ang isa sa challenge sa atin ngayon. Ano kayang gagawin ng mga to? Kasi parang alam niyo yung stages of grief. Parang yung lying, yung pagsisinungaling, may stages din yan Alam niyo ba yung stages of grief na una? In denial, anger, mga ganon. Diba? So, yung pagsisinungaling, may stages din yan Mapapansin nyo, diba? Kanina nga ito pag-open ko ng cellphone ko, may post si Attorney Aaron na, meron daw bida-bida sa hearing. Gandang araw dyan. Gising Maharlika. Good morning dito. Good evening sa inyo dyan. Sabi ko, samahan nyo ako mabilis bago kayo matulog. Alam ko, gabi na sa Pilipinas, patulog na kayo. It just so happened na ang daming ang kaganapan yesterday. Very exciting. No? Kailangan pag-usapan natin. So, yun nga sabi ni Attorney Aaron meron daw bida-bida. So, alam niyo yun, meron din ganun na defense mechanism nila. Kung sino pa yung mali, yun yung pinakamaingay. Di ba? Nagkaroon na tayo ng mga kaibigan na ganyan, or kakilala, or katrabaho. Kung sino yung mali, yun yung pinakamaingay. Tapos para ma-divert, yung strategy nila Strategy of lying. Yan Gising Maharlika. Good evening sa inyo. And thank you for joining. Kailangan natin mapag-usapan na mabilis. No? Sa mga, ayoko talaga tinatawag na ka-truthers kasi parang nalilabelan tayo. Okay, sige. Sa mga ka-truthers na alam na ganito ang mangyayari, alam na mali talaga yung ganon, o nakakasama, nakakamatay. No? Hindi na yan bago sa atin. Ang siguro na surprise tayo, natuloy. Kasi alam nyo ba, last minute may mga nagtatanong sa akin na, uy,
ano ba? Tuloy ba yan? Naiimbestigahan ba ng ano yan? Naiimbestigahan ba ng kongreso, ng gobyerno yan? Eh kasi naman lahat sila, halos lahat kasabwat, halos lahat may ganito na. Paano naiimbestigahan yan? And ganun nga nangyari na I don't know kung by the grace of God na natuloy, di ba? All of the sudden bigla na lang nag-imbestiga eh. Di ba? Wala tayong premonition eh. A few months ago, wala naman nagpaparamdam na magkakaroon ng investigasyon, di ba? Tapos bigla na lang nagkaroon ng investigasyon. Eh, siguro naalata na rin nila. And sabi ko nga, yung truth, yung katotohanan, guys, kahit anong tago talaga, kahit anong isuppress yun ang gagawin nila dyan. Lalabas at lalabas eh. It has its ways para lumabas. And ang hirap talagang itago ng ganyang kalaki. Yung extent ng kasinungalingan, ng kasamaan. Ang hirap talaga itago niyan. Lalong-lalo na, yun nga, pag ang kalaban mo, statistics. Yan na, statistics, kalaban nila, statistics. Kasi nga, dumami yung excess deaths, di ba? Kasi, alam nyo, yung, palagi ko sinasabi, GMA7, TV Patrol, lalo na yung 24 oras, nanonood ako palagi niya, naka-tune in ako palagi sa YouTube eh. No? Kada start ng programa nila, 24 oras, anong intro? Tumaas na naman po ang mga kaso ng Bidco 19, ganyan. Ang sinasabi nilang mataas yung kaso. Tapos sa pinakahuli, hinaan nila yung boses nila. No? At ang naka-recover po ay 90%, ang namatay ay 2%. Hindi nila yung focus no? May psychological siguro yun, effect. No? Basta panakot nila, tumaas po ang kaso. Kaya sabi ko sa inyo, dapat singilin din yung mga news outlet na yan eh. 'Di ba? Bakit hindi nila i-qualify yung tumaas na kaso? Ano ibig sabihin? Sabihin nila, tumaas na naman po ang kaso. Nagkaroon po ng 3,000 cases ngayong araw na to. Ba't nila i-qualify na yung 3,000 cases na yan? Kumusta po? Ano po ba yan? Nakaratay po ba yan? Hindi. Nag-off lang sa trabaho, nag-off sa school, nanonood ng Netflix, nag-computer. Basta kasama siya sa kaso. So, pwede nila talagang i-inflate yung kaso eh. Bakit? Kasi positivity, di ba? Positivity rate daw, ang taas. Ganyan. Nag-positive eh. Eh, paano hindi magpa-positive? Eh, yung test mismo, it's flawed. Yung naka-invento mo mismo ng PCR test. Sabi niya, hindi dapat yung pang-test para ma-determine kung may sakit ka o hindi. Di ba siya may nagsabi? Oh. Pero anong ginawa ng gobyerno? Hindi lang gobyerno nyo, gobyerno rin namin dito. Di ba ginawa yung test para malaoy, positive ka, negative ka. Kahit magaling ka, pwede ka mag-basketball, magbaras ka, mag-dumbbell ka, basta positive ka. Uy, yan, asymptomatic yan. Ano ka pa rin? Kumusta po? Kumusta? Eva. Eto. May problema yung laptop ko, kaya kanina medyo nag-iisip ako, ano kaya, bibili ba ako laptop? Wala. Dahil pa na mag-gastos ngayon. Yun lang naalala ko. May problema yung laptop ko, namamatay. Bila na namamatay yung screen. Kaya, eto, habang nagla-live ako, dinidefrag ko. Tingnan ko baka, tapos mag-install akong antivirus. Eto nga sabi ko sa miss ko kagabi, sabi ko, ano kaya? Sabi ko, nainis ako, yung laptop ko may problema. Sabi ko, kasalo ko yung ginagamit. Ang ginagamit ko, bilang mamamatay yung screen. Nagsimula yan nung na-expire yung license ko ng antivirus. No? Sabi sa akin, laging may nagpa-pop up na, your antivirus protection is expired, renew or not. Renew or accept the risk. Dalawa yung pagpipilian ko Kiniklik ko, accept the risk. Accept the risk. Tapos, bigla na lang namamatay yung screen. Kaya sabi ko sa kanya, alam nyo, talaga totoo yung sinasabi nila Kung sino yung nagbebenta ng antivirus, yan din nagpapakalat ng virus Di ba? Bakit? Kasi pag walang virus, walang bibili ng antivirus. Sabi ko, loko talaga itong McAfee ginagamit ko Malamang may ginagawa to sa software ko Minimess up nito yung Windows software ko
Kaya nakakabwisit. So, guys, tandaan nyo yan, ha? Yung nagbibenta ng antivirus, sila rin na nagpapakalat ng virus. Similar dito sa mga ganito, di ba? Sino ba gumawa niyan? Sino ba gumawa niyan? Di ba nung una, todo deny sila na hindi raw China, ganyan. And then it has been found out na galing talaga sa China yung sakit, yung VIDCO-19. And may connection dun si Fauci. May connection si Fauci, may connection yung Bill Gates Foundation, no? Nagbibigay sila ng grant doon. Alam niyo ba pangalan ano ba yung pangalan ng laboratory nila? COVID laboratory. Nasa pangalan mismo ng laboratory. COVID Laboratory Research Foundation. Basta ganun. Nasa pangalan mismo eh. Hindi yun na pwedeng pagtalunan eh. Hope nakatuto kayo sa hearing kanina na House of Representative. Yun nga yung pag-uusapan natin eh. I just, Signum Crucis, I just hope the lesson learned from this is enough to wake up the masses. Yan ang pag-uusapan natin, guys. Ito yung pag-uusapan natin. Napanood ko yung part ng hearing, pero hindi ko natapos, hindi ko na iba kasi natulog na ako dito. Maga ngayon dito. No? Anyway, ito nga pag-uusapan natin, sabi ko, di ba dapat one step ahead tayo sa kanila. Kasi sila, iniisip na rin nila kung anong gagawin natin. Di ba? Si Duque, sa tingin nyo, anong iniisip niyan? Nag-iisip na yan ng dahilan. Nag-iisip na yan kung saan siya bibili ng brace sa leeg. Kung saan siya bibili ng wheelchair. Di ba? Saan makaka-discount? Bibili ng Nako, sabihin sa inyo, style nila Gloria Arroyo. Sa susunod na makikita nyo yung si Duque, naka-brace yung leeg niyan. Tapos naka-wheelchair. Napakatanga ng Pinoy, no? Imagine niyo ganun si Gloria, ganun ginawa ni Gloria. And yet, nanalo pa rin kung representative sa Pampanga. No? Halatang bulok na eh. Bulok na yung politiko eh. Pag naimbestigahan, nagkakasakit. Tapos nanalo pa rin, ha? So, ganun kabulok ang sistema ng politika sa atin. No? So, abangan nyo na si Duque. Susunod na lumitaw yan, naka-brace ang leg, naka-wheelchair. O baka naka-gapos pa yung kamay, nabalian. Bakit? Kasi mag-a-appeal sila sa yung awa. Alam niyo ba? Ginawa niya na yan, di ba? Nung na-spotlight siya, nagdrama siya, di ba? Nagdrama siya. Sabi, winarak nyo kami. Di ba? Nagdrama siya. So sabi ko nga, may stages yung grief, may stages din yung pagsisinungaling eh. Una, magagalit-galitan. So yung mga sinungaling na yan, magagalit yan. Di ba? Nakakita na kayo ng ganun, di ba? Yung mga nahuli nyo na nagsisinungaling, nagagalit pa. Sino pa yung sinungaling? Sila pa yung galit. Pangalawa, magdadrama yan. Ayun nga, si Duque, di ba? Winarak nyo kami. Magdadrama yan. Pero never nilang gagawin yung umamin. Yun ang hindi nila gagawin. Kasi, I don't know, naka-ingrain na sa ugali nila yan eh. Kaya wag nyo na-expect yung mga kaibigan nyo, yung mga kilala nyo, mga ka-friend nyo sa Facebook, na aamin din sila na naloko sila. Wag nyo expect yan. Pero, I'm sure, kinakabahan na yan, napapaisip na yan. Dami namin napapansin na ganyan, no? Kung sino yung may mga ganito, ang bilis magkasakit ngayon. Tapos ilang beses na nga nag-positive, no, sa bid ko. At ito pa, yung pina-follow ko, baka makalimutan ko na, may mention ko na, no? Yung pinapanood kong vlogger sa Canada, no? Yung Beck and Kai, yung asawa niya, si Victor. Yung D-dimer test, or D-dimer test niya, na alarma yung doktor kaya pinapunta agad siya ganyan. Bakit ganyan? Mataas ang result. So ibig sabihin may blockage ka. No? So 'di ba matagal na natin pinag-usapan yan na blood clot yan. Piyapan ko nga lang sila, babi ko baka mamaya susunod na i-vlog nito. May nangyari na. Wag naman sana, katok.
Pero yung kwento nila, yung gano'n, mataas yung D-dimer test or D-dimer test niya. I am sure, similar yan sa marami yung kakilala. Hindi lang nagpapatest. No? Nakaka-alarma. Okay, ano ba? Ganon kababa ang consciousness ng maraming Pilipino, lalo ng mga politiko kasabwat ng kabal. Yeah, sige. Sabi ko nga you cannot change other people but yourself. Hindi natin sila mababago, pero let's keep doing what we're doing. Yun nga, nakakatuwa din kasi mga kagaya natin na gising na, hindi tumitigil kahit wala tayong bayad. No? Tumitigil lang tayo pag nabayaran. Bato-bato sa langit. Tumitigil lang tayo pag nabayaran na. Pero, bato-bato sa langit. Narinig ko lang na yung iba tumigil dahil nabayaran na. Anyway, so, if I look back sa Facebook history ng account kong to, no? Siguro, dami ko na pala naging video para magising yung mga kababayan ko, ano? And yung mga pinapanood ko rin na nagpo-post sa wall nila, ganun din siguro. Pag nag-look back kayo sa wall nyo, pag friend nyo ako dito, no, na, okay, dami ko na palang na-repost na ganyan. Siguro, kahit pa paano nakakatulong yan. Kasi, di ba, sabi ko nga, yung mga ka-friend natin sa FB, no, kahit alam natin hindi nila sinusuportahan tayo, kinukutya tayo behind our back, minsan kahit pa paano sumisilip-silip siguro yan sa account natin. Tinitingnan kung anong nangyayari. And I'm sure, iba dyan kinakabahan na talaga. Kinakabahan. Okay? Hindi naman ako, I will not be the bearer of bad news na sabihin ko sa'yo, ganito, mamamatay ka na. Hindi ko alam, di ba? Sabi nga si Lord lang makakapag-determine kung who lives or who dies. Hindi ako reliyosong tao pero yun yung pananaw ko. No? Hindi, walang sinong tao makakapagsabi. Maski doktor mo, hindi ka pwedeng sabihin na, matitegi ka na. Diba? Hindi mo alam. Minsan nga, yung akala mong napaka-healthy Diba? Tapos bigla na lang tutumba, diba? Hindi mo masabi. Kaya hanggang ngayon, may nakita akong mga post na, iniwan na kami nito. Yung kaibigan niya na ang lakas-lakas, mas bata pa. Diba? Kaya nga, hindi natin alam. No? Pero, history, data, statistics will tell us na malaki ang tsansa mo pagka meron ka nito. Malaki tsansa mong mapabilang ka doon sa statistics ng excess D. Diba? Sorry to say. Hindi ako kasing prangka ni kaibigan natin si Bayan Aguila or Charlie Go na paprangkahin ka talaga na, matitegi ka na. Pero, pagbabasihan mo yung mga statistics na yung mga member ng excess D na yan, lahat yan may ganito. And ano nga yung sabi nila sa hearing? Doon daw sa excess deaths na yan, 2,000 plus yung box-related, mag-ingat pa na ako sa sasabi ko, no? Baka ma-sensor tayo. 2,000 plus yung box-related, tapos 8 lang daw yung napatunayan na talagang directly, Siyempre, hindi nyo, as much as possible, hindi nyo i-relate yan. Kasi, di ba, kayo rin ang tatamaan yan Hello, DOH, at saka mga tao sa gobyerno, kayo rin ang tatamaan yan Ano ibig sabihin? Ultimo nga si kapitan barangay captain, di ba? Mayor, nagpo-push sa barangay or sa city na, dapat, dapat, tayo, 100% vaccinated. Diba? Kumusta naman Quezon City, Joy Belmonte? Diba? Dapat nakamas tayo lahat, diba? Sila yung mga promotor. So, paano nila imbestigahan? Paano mo imbestigahan yan? Ang mag-iimbestiga yung mga promotor din. Hindi pwede. It's not gonna work. Parang yun, mangyayari doon, moro-moro. Pag sila, yung mga tao sa gobyerno na promotor, tapos sila din ang mag-iimbestiga, moro-moro. Diba? Ano pa? Basta lang ako. Nako, opo, gusto na pagbabago mga Pinoy, pero yun pa din binoboto. Guys, nga Ay, nako.
Mga Pilipino, gumising na naman kayo. No? Nagkakabi ko nga, bumabalik lang yung power sa mamamayan tuwing eleksyon. Nasa atin ang power. Ha? Huwag yung sayangin. Okay? So, yung nakaraang eleksyon, dry run lang yun, ha? Yung SK na yan, yung barangay election, sana naman. Ha? May nangyari. Signum Crucis, truth is coming to light. Yeah, lalabas talaga yung katotohanan kahit anong tago mo eh. I don't know, kung yung makakapanood nito, I'm sure hindi ko parehas ng faith, no, or paniniwala. Pero it has been proven. Kasi ako personally, I've been proven na kahit anong tago mo talaga diyan, lalabas yan eh. No? I don't know. Hindi ko alam kung anong tawag nyo doon, pero yun nga. Kahit anong tago mo doon sa katotohanan, lalabas at lalabas. And ngayon, 2023, lumabas. Di ba? Yung katotohanan na palaging sinosuppress. Si Facebook, sinosuppress, hindi tayo pwede magsalda na maano tayo, mapaparusahan tayo, suspended account mo, 10 days, 30 days. Di ba? Pag nagsalita ako, nabigyan ako ng strike ni YouTube. Medical misinformation daw. Dahil gumawa ako ng video yung mga box na galing Lithuania. Nawiwirduhan ako eh. Para sa akin, may mas malala pa akong sinabi. May mas malala akong pa akong video. Pero yun ang napag-anuhan nila. Yun ang pinagdiskitahan nila. No? May mas malala pa akong video. Talagang direkta sinasabi ko, nakakamatay yan. Tapos, ang inano nila yun, medical misinformation daw ako. Paano ngayon? Lumalabas na yung katotohanan. Katotohanan ng ano ba kanta yan? Yeah. Teka lang. McAfee, everyone. Yeah, yes. McAfee spyware. Yan nga nakakabisit dito sa McAfee na to eh. Talaga, by process of elimination, niisip ko talaga, sila may kagagawa kung ba't ako nagkakaroon ng problema sa computer ko. Ilang beses ako tinanong, your protection is about to expire. Renew or accept the risk? Nung sinabi ko accept the risk, bilang namamatay yung screen. Diba? Meron sila. Okay, Signum Crucis, hindi sila amin sa kaanuhan nila. Yan. Pre, idamay mo na yung mga nahakang WHO database kung saan ang Digipass ng Pinas at India ang among sa mga nangyari binibenta sa dark web. Alam nyo guys, yung WHO na yan, pwede ko ba sabihin? Dapat i-abolish na yan eh. I-defund yan. Ano ibig sabihin? Alam nyo, ang number one, nabubuhay ang DOA, ang WHO sa pondo na donation. Ang number one nagdo-donate sa WHO, alam niyo ba kung ano? America, USA. Ang number two, hindi bansa ang nagdo-donate, tao, si Bill Gates. Ha? Kaya kung hindi lang nadaya si Trump noon, i-define niya yung WHO na yan. Hindi magsusurvive yan. Magko-collapse yan. Kita nyo yung nangyari nung kasagsagan nito? They rose to power. Ha? Yung mga nakaupo dyan sa WHO na yan. Ano ibig sabihin? Gusto na nila kontrolin lahat ng bansa. Ano nga yun? Yung pandemic treaty. Diba? Papasok sila sa bansa, kokontrolin na nila, sila magdidikta kung ano ang pandemic o hindi. Pag sinabi nilang yung sipon, pandemic, lockdown kayo. Hindi ka makakaangal. Di ba yung SB 1869 sinasabi? Di ba? Magkakaroon ng power yung WHO. And then yung mga politiko natin dyan nakasabwat, pinopromote nila yan. So, i-turn over nila yung power sa WHO. Sabihin na naman ng mga kontrabida, anong power parang sinasabi mo? Di ba? Sasabihin ng WHO kung ano ang pandemic. Wala kang karapatan mag-research. Hindi ka pwede magbasa ng libro. Basta sinabi ng WHO, pandemic ang sipon, pandemic yan. Ano naman kung sinabi pa, di sasabihin din ng WHO solusyon, mag-lockdown kayo. Tapos, araw-araw magpa-box kayo. Ha? Pwede ba yun araw? Kung yun na sabihin nila sabihin mo na extreme yun, pero kung yun na sinabi nila, anong gagawin mo? And yun yung nasa batas. Hindi ka pwedeng kumontra. Pagka,
Ano yun? Pagka nag-refuse ka magpa-box, magbabayad ka ng multa? Milyon? Diba? Tapos gagamitin yung NBI, yung PNP, hanapin ka. Tapos gagamitin yung telco para matrace kung nasan ka. Para kang kriminal dahil hindi ka nagpa-box. Di ba yun ang laman ng SB 1869? Di ba? Oh, ngayon na lumalabas yung katotohanan, tagilid yung SB 1869 kahit anong ipalit nila na number dyan. Kasi napaka-obvious na. Kaya nga sabi ko, okay, so as a vlogger na nagpo-post, maski kayo, ordinaryong tao, tayo, na nagre-repost lang ng mga meme, kahit pa paano pala nakakagising. Di ba sabi ko sa inyo, nung umpisa, kahit yung mga ka-friendster natin sa FB na nag-unfriend sa atin, minsan sumisilip pa rin yan. Nakikita pa rin niya yung mga pinopost natin. Similar, yung mga sinishare nyo, like yung mga, ito example, itong mga video na to, kung nasishare nyo, o yung mga iba natin kasama na gumagawa ng video, nanggigising, sinishare nyo, ito ako, daming shares. No? Kahit pa paano, may nararating yan. Ibig sabihin, may napupuntahan to good use. Diba? May nagigising. For sure po, nasa acting workshop na mga oras na, si Duque, winarak nyo kami! Winarak nyo kami! Diba? Ang galing yun. Mag-iiba na siya ngayon ng susunod dyan. Naka-brace na yung leeg niyan, tsaka naka-wheelchair. Hindi makapagsalita po si Duque. Sobrang sama ng naramdaman. Si Bergeri, nag-iisip na rin. Siguro nag-uusap na sila ni Bergeri tsaka ni Duque. Uy, anong sakit nang sasabihin mo? Hindi pwedeng parehas tayo, ha? Di ba? Nakakatawa yun, di ba? Pag lumabas sila, tapos parehas sila naka-brace. Iba naman sa'yo. Maglagay ka ng brace sa katawan naman, sa spine. Si Arroyo, kung ano-anong brace ang nilagay Diba? Nakakatawa yun, diba? Pagka parehas sila, dapat mag-usap sila. Mag-usap sila si Duque at si Berheri. Uy, Duque, anong sakit ang sasabihin mo? Dapat magkaiba tayo, Si Erap nga, iba din Iba din yung sakit Sila po walang awa kaya wag din kaawa. That is true, guys. Kasi strategy ng mga masamang tao yan Strategy, I'm sorry to say na, baka sabihin mo, tayo, bansa natin, Catholic nation, ganyan, 70% Catholic, na tinuturo sa simbahan na kaawaan natin yung mga nangangailangan to. Hindi sa ganun i-a-appeal talaga nila yan, side na yan, yung awa sa atin. Parang si Arroyo, ilang beses ko na example. 'Di ba? Pagka booking na, magpapaawa. Alam naman, hindi naman ko sinasabing brutal tayo, pero dapat stick to the plan tayo. Ano yun? Na i-expose yung katotohanan, yung kasinungalingang kasamaan. KKK, i-expose natin yan. Yung katotohanan na tinago nila, yung kasinungalingan na pinapakalat nila, and yung kasamaan na hanggang ngayon tinutuloy nila. Dapat stick to the plan. Wag kayong magpadala sa awa. Hindi ko sinasabi maging brutal tayo, pero maging black and white lang, Mali, tama o mali. Walang gray area. Diyan magaling ang Pilipino Pag tinatanong mo, oo o hindi? Siguro, depende. Hindi. Tama o mali? Pumili ka na lang. Siguro, hindi. Pumili ka lang. Bakit? Kasi pagka doon ka palagi sa gitna, na gray area, ayaw mo ma-offend yung kabila, or naaawa ka doon sa kabila, yung mga gumawa nito, ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa next generation? Ano mangyayari sa mga anak natin? Diba? Ngayon nga, ito na. Ganun na nga nangyayari sa atin Kasi ilang years tayo na ganyan na ilang beses na napatunayan na nagkasala, binoboto pa rin. Shout out kay Erap na plunder na, naging mayor pa ng Manila. Alam naman natin nakatira sa San Juan. Mga ganon. 'Di ba?
alam naman natin na may mali, binoboto pa rin. So, ibig sabihin, ang bilis natin makalimot. Yan ang isang sakit ng mga Pilipino. Meron tayong amnesia. Ang bilis natin makalimutan. So, wag sana mangyari na ma-expose to. Yan, ito fearless forecast. Wag sana mangyari, ma-expose nga yan sa hearing. Tapos, after a few months, wala lang. Makakalimutan na natin yan, no? Kasi kawawa naman, winarak natin si Duque, eh. Diba? Wag namang sanang ganun. Kailangan talaga maparusahan yung dapat maparusahan para hindi tularan. No? Masakit man sabihin na hindi mo wini-wish na nang masama yung mga tao ngayon, pero kailangan mabigyan sila ng karampatang parusa. Otherwise, history will repeat itself. Yeah, proven na yan. Otherwise, mauulit lang na mauulit. Okay. So, sila po walang awa. Oh, guys, ha? Kaya dapat hindi sila kaawaan. Guys, kinilabutan tuloy ako. Di ba nakakaawa yung mga nategi? Nakakaawa yung mga nabechinan na walang kaalam-alam. Ako naawa ako sa mga bata eh. Kasi yung mga bata, wala pa silang freedom to choose kung magpapabetchin sila o hindi. Eh wala. Yung nanay nila, tatay nila na brainwash or tatanga-tanga, na pinabetchinan sila. O di kawawa yung mga bata. Mga bata talaga kawawa. No? Kasi hindi nila alam eh. Nalason yung pinasok sa katawan nila. Eh, sabihin na iba, unahan ko na, ay, ba't kami may betchin pero lakas-lakas namin. Kasi nga, guys, ang agenda naman, di ba, palagi ko sinasabi, depop. Hindi naman sinabing lahat matitegi. So, kung ito lang pakiusap ko, kung ikaw na betchinan ka at wala kang nararamdaman, ngayon, 2023 na, huwag ka na magpa-booster. Kasi baka yung tsansa mo, lumiit na yung tsansa mo mabuhay, lumiit Kasi, di ba, more chances of winning ka eh, pagka turok ka ng turok yan eh. Iba, no? Nagkukwento pa, ay, ako, naka-5 na ako eh. Yun nga, yung kakilala kong CI na, kasama kong CI dati sa SACLI, St. Anne College, Lucena, Inc. Eh. May 2 siyang initial, yung normal na dose, excuse me po, na sabi dati ni Duterte. Tandaan nyo guys, panahon ni Duterte, pag dumating yung box, magbaback to normal na tayo. Dumating nga yung box, tumahimik si Pidots dahil pinupush ng DOH. Dapat wag tayo magpakampante. Tanda ko yung mga dialogue ni Berheri. Dapat wag tayo magpakampante. Minimum health safety protocols pa rin tayo. Tsaka dapat booster every 6 months. So, hindi na pala, hindi na talaga magbaback to normal. Diba? So, yun nga, yung kakilala kong, clinical instructor. Tuturo kami ng nursing noong time na yun. Ngayon, may 2 siyang dose, tapos may 3 na daw siyang booster. Pinost niya sa wall niya. I'm not wishing him bad na may mangyari, pero, sabi ko nga, gusto ko talaga mag-comment na, para saan yan? Para saan yan tinuturok mo sa katawan mo? It doesn't make any sense. Kung sinasabi mong protektado ka, paano may papaliwanag yung mga taong walang ganito, katulad ko, na hindi namamatay, hindi nagkakasakit, never nagka-bidco? It doesn't make any sense talaga. Wala na talaga sabi, usapang kali dati, tatalon ako eh. Wala na sa hulog eh, yung isip mo, wala na sa hulog eh. Kung protection yan, protektado ka, naka-5 ka eh. Paano may papaliwanag yung katulad ko na walang kahit isa, pero hindi namamatay, hindi nagkaka-bid ko? Hindi. Iba nila yung topic. Awayin ka nila. Isip ni Duque, paano dispose sa mga nakurakot niya? Guys, ito kanina, nung hinatid ko lang sa bus stop yung anak ko, si AJ, Iisip ko, ano kayang iniisip ng mga promotor dito? Lalo na yung sa hearing kagabi dito, paano kaya? Ano ang iniisip nilang palusot? Hindi nila pwedeng, guys, hindi nyo pwedeng labanan ng statistics eh. Diba? Yung Okta research lang talaga ang napaka-talamak na pagkasinungaling yan. Sino nga yung doktor dyan? Talamak na yung pagkasinungaling, hindi raw totoo yung excess deaths. Wala daw excess deaths.
ano, excess debt denier siya. Alam niyo, pumasok sa isip ko, alam niyo gagawin niya ng mga yan? Di ba sabi ko sa inyo, ever since, ganito usapan natin, ever since, ito kinakalat natin, di ba? Dapat one step ahead din tayo mag-isip. Anong gagawin ng mga yan? Ano yung countermeasures ng mga yan? Ano yung damage control na gagawin ng mga yan? O, ready na kayo? Ang gagawin nila, idadivert nila yung yung topic, yung attention. Ano ibig sabihin? 'Di ba? Sa Amerika, inimbestigahan si Biden sa corruption niya bilang nagkaroon ng mass shooting. Tapos pwede ba ako ma-censor nito? Yung shooter, no? Hindi niyo na inalam paano nangyari sa shooter doon sa Maine. Natagpuan daw patay sa sa gubat. Siyempre, very convenient. Gubat, ha? Para wala talagang ebidensya, walang nakakita. May 2 tama ng bala sa ulo, self-inflicted. No? So, sabi ko, paano nangyari yun na self-inflicted? Sabi nga isang vlogger, baka nagkamali lang. Hindi. Hindi yung sinabi ng chief of police dun sa lugar na yan, sa Maine. Hindi yung sinabi ng news. So, ibig sabihin, totoo. Ito, tanongin nyo sarili nyo, paano nangyari yun? Na magsusuicide ka, babarili mo yung sarili mo sa ulo 2 beses. Sa tingin nyo, paano nangyari yun? Eh di, gumana naman yung deep state. Naku. Baka mainit na ako nito, ha? Kaya palagi ko titignan yung bintana ako tsaka pinto, baka may tumadyak, Ibig sabihin, pinatahimik talaga siya, tinumba talaga. It's impossible, 2 headshot. Magsusuicide ka, 2. Tapos rifle pa yata yung ginamit. Ang haba nun, ha? Paano? Yan ang gagawin nila, no? Magkakaroon dyan, yung panahon ni Lacson nun, LRT bombing, may mga ganun. O may shooting dyan sa, yan sa casino, para ma-divert yung tactics na mga bulok na politics. Yan yung ginagawa nila. I-divert nila attention sa, alam niyo naman, di ba mga Pilipino, mabilis tayong makalimot. Naulit naman history, Baby M and Duterte. Yeah! Guys, magtataka pa kayo, di ba? Para bang, alam niyo na nga yung nangyari nung panahon ni Piduts, binoto niyo pa rin si BBM. Ano nag-expect kayo ng iba? Nag-expect kayo ng different result. Actually, meron yung controversial, yung kasama kong, magaling siya sa computer and IT expert siya. Yung mga result ni BBM is kaduda-duda. Bakit? Kasi iisang IP address, ang daming tinransmit daw. Anyway, wala talaga. Ganyan talaga. And alam nyo, nung tumakbong Vice President si BBM, di ba natalo ni Lenny? Tapos magkadikit lang sila. Tapos nung tumakbo sila magkalaban as presidente, umalagwa si BBM. Paano nangyari yun? Yan, hindi may paliwanag ng isang vlogger na sinesensor din nilalabas niya. And ako guys, nasa Amerika ako So wag niyong sabihin na dilawan ako. I'm just stating the facts na nakikita ko from outside. Magkalaban sila as vice president, natalo si BBM. Dikit na dikit yung laban. Nung naging presidential lang race, naging ganun na, anong nangyari? Saan nangyari? Saan nakuha yung extra boto na to? Yung ipaliwanag nyo. And, ano implication yan? Everything is about politics, di ba? Di ba sabi nga ni Papa Klaus Schwab, yung mga young leaders daw nila, nilagay na nila sa mga gobyerno ng iba't ibang bansa. And kasama dyan, syempre, si BBM, di ba? Di ba, magka-friendster sila ni, Klaus Schwab, inimbitahan nga siya sa WF. So, sorry kung kayo, loyalist kayo ni actually pamilya namin, loyalist kami. Mga Ilocano yung nanay ko. Lahat ng hindi pala lahat. Hati na ngayon, lately nahati na yung mga kapatid ko No? Pero 'yan, kami. Apelyido lang nanay ko taga Narbacan, Ilocos Sur, Cordero. Yan, solid loyalist yung nanay ko. Pero I'm sorry to say, ako, hindi naman ako bumoboto sa Pilipinas. Yun lang yung nakikita ko. Kaya wag niyo akong haluan na sabi, ay, dilawan ka. No?
Ito yung point of view ng taong tumitingin sa labas, galing sa labas, na, ay, ganyan pala nangyari sa Pilipinas, ha. So, anong gusto ko ipunto? Huwag niyong expect na si BBM, lalabanan yung WEF. Ano ka? Ha? Sira? Best friend nga sila, di ba? Ano nga sila, body-body. Yan, body-body sila pati si Biden. Ano, sabi niya, di ba, ni Klaus Schwab, nilagay na nila yung mga young leaders nila. Yan, kasama yan si BBM. Sa Canada, si Trudeau. Kasama yan. Tapos, kung saan-saan pa. Yung sa New Zealand, sino yung babaeng doon? Yan. Isa rin promotor ng box yan, tsaka gun control. Yan ang nila box, tsaka gun control. They are the same people. Pare-pareha sila. Mga Democrats, gun control, at tsaka box. Ayaw nyo maniwala? Tanungan nyo mga taga-California na nandyan yung mga Democrats at saka liberals. Di ba yan ang palaging nila? Pinupush, gun control tsaka box. Kaya dati, yung mga kaibigan ng misis ko na mga nasa California, actually, majority ng mga kaklase ko, FEU. Pwede ko ba sabihin batch namin? Yeah. Yung mga taga-FEU nursing, nasa California, nagkukumawag magsiksikan sa California. No? Nagbibiroan sila, uy, lipat na tayo sa Texas, walang bid ko doon. Tatawanan sila. Pero totoo naman, diba? Andito kami sa Texas, malaya, walang mask mandate, hindi kami nagmamas. Walang box mandate, hindi required. And yet, sa California, required, no? Required. Tapos yung kaibigan na misis ko, best friend niya na nandun, palagi nagpo-post nung nakaraan na puno daw yung nila. Puno daw yung hospital nila. Paano mangyari yun? Meron kayong box mandate, meron kayong mask mandate. Meron silang mask mandate, parang Pilipinas. And yet, puno ang hospital. Paano? It doesn't make any sense na ni-require nyo na yung ganito, ni-require nyo na yung ganito, pero ang dami pa rin nagkakasakit. Ang explanation dyan, yung may mga ganito, sila yung nagkakasakit. Yun lang yun No? Solid North. Yan, Jed. Yeah, Solid North. Ang ipupunto ko lang, no? Hindi kaya nagkamali din kayo ng pagpili. No, hindi rin kayo nagkamali. I'm sure kung hindi nyo rin aaminin na nagkamali kayo kay Baby M. Pero do your own research, di ba? WEF. Di ba? Tapos si Bill Gates nga, di ba? Bumisita dyan ng patago sa Erie Rice Research Institute, International Rice Research Institute. Bakit? Nakakatakot yun. Anong ginagawa ni Bill Gates niya sa mga natin, bigas? Alam siguro niya na sa mga Pilipino, rice is life. Pucha, pag pinakailaman niya yung bigas, nako, magpakalat siya dyan. Lahat kumakain ng kanin. Yari na. Meron po member ng committee, nililis yung focus ng, expect nyo na yan. Expect nyo na. Pero dapat, sabi ko nga, we need to keep the pressure. And, kaya natin magsalta, i-expose yung mga taong yan. Para tablan naman siguro ng hiya. No? I-expose natin yan. I-post nyo kung sino yan. Gawin nyo ng meme. Para makarating sa kanya. Kasi yan ang strategy nila No? Gagawa silang diversionary tactics. May magagalit-galitan dyan. No? May magdadrama-drama dyan. Meron dyan magbibida-bida. Pero, at the end, pag natapos yan, hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo yung excess deaths. Sabi ko, numbers won't lie. Hindi pwedeng magsinungaling yung numbers, no? Nako po, mag-low carb na tayo. Isa sa mga natin, guys, huwag tayo masyadong dependent sa rice, no? Ako nga napansin ko, no? Medyo humina na rin ako ng kain ng kanin. To the point na pag nag-look back ako sa expenses namin, hindi na pala ako ganun kadalas bumili ng bigas, Ako nag-grocery. Tapos, ito pa sikreto dyan. Kasi yung pamangkin ko nga nandito.
Nung bumisita ako sa kanila, ang laki ng lalagyan niya ng kanin, no? Tapos bumabiyahe pa talaga siya para makabili ng murang bigas. Ganyan. Tapos magandang klase binibili. Ang sikreto, alam ko, mahirap mag-diet eh. Ako, hirap na hirap ako last time eh. Huwag ka kumain na masarap. O, ano yan? So, as much as possible, hindi ako nagsasaing ng jasmine rice dito. Jasmine rice kasi dito masarap eh. So, yung long grain rice, mas mura sa Walmart. 1/2 lang ang presyo. Hindi siya ganun kasarap, pero mabubuhay ka naman, hindi ka kakain na madami. 'Di ba? Eh, dati sa Pilipinas eh, ganito yung kanin mo, tas ang ulam mo, 3 pirasong leeg ng manok. Hindi, masama pala sa ano eh. Diyan nag-uugat lahat ng sakit natin, lalo na diabetes. No? Yan, tataas ang sugar natin. Dahil yung carbohydrates, kino-convert ng katawan natin yan to sugar. Yung excess. Kaya, wag tayong paka-dependent sa rice. No? Anong suggestion mo, Jason? Magbigay ka ng solusyon. Well, kontian mo lang yung rice mo, damihan mo yung inom ng tubig, at kung pwede, damihan mo yung kain ng vegetables. Yun lang yun. Pagka nasanay na yung katawan mo na hindi ka ganun bondat palagi pag kumakain, mag-a-adjust din, liliit din yung stomach mo. Totoo yun. Hindi pwede yung kain na wala nang bukas. Pero although minsan, nag-splurge ako pagka talagang nagkikrave ako, magbo-buffet. 'Di ba? O minsan, pero hindi dati. Nung bago natin kami sa Amerika, every week kami nagbo-buffet. Talagang kasakit talaga ako na, no? Yung mga tipong masuka-suka na ako. Ano pa? Last Christmas, when we are gatherings, they bragged about their shots and boosters. Then, middle of this year, most of them were talking about their treatment with the doctor. Lumps in their breast. Nako. I was just listening and was just start staring at them. They had no idea what hit them. Walang common sense na natol. Kakainis. No? John Adams, yun nga eh, di ba? Pag nag-look back nga kayo sa mga jokes ni Alex Calleja, pinapanood ko sa YouTube. No, sabi niya, yung mga ano dyan, banggit-banggit siya, Omicron, may bago. Kaya siguraduhin nyo, meron kayong panlaban, ganyan. Sabi, pag maganda daw yung box mo, pinopost mo sa FB, Pfizer. Yan. Moderna. Pero pagka ang box mo yung galing China, hindi nagpo-post. Ang pinopost yung hospital lang. Tapos ang caption is, the best vaccine is the available vaccine. Pero hindi siya sabi na yung galing China, no, or galing Russia, no. Naiya. Although joke 'yon, totoo naman, no. Pinapanood ko lang din yung mga taong ganun eh. Nagpo-post, Pfizer. Para bang kasi malaking kumpanya yung Pfizer, no. Para bang bumili ka ng iPhone 15, no? Talagang nakabalandra sa wall nila. Pfizer. Gandang kumpanya yan. Pero pag yung galing Russia, galing China. Ano nga yung galing China? Sorry. Alam ko yung Russia, Sputnik ba yon? Yung Russia, yung China, ano nga yun? Nahihiya i-post yun yung galing China. Sinasabi, the best vaccine is the available vaccine. Ayaw sabihin na, Sinovac, yeah. Naiya, no? Although joke yun, pero totoo, di ba? Meron tayong mga ka-friendster sa FB na ayaw i-post yung Sinovac. Ang nilalagay lang is, the best vaccine is the available vaccine. Pero yung mga Pfizer, protektado, di ba? Although, sabi ko nga, although joke yun ni Alex Calleja, totoo, ganun talaga. And I'm looking at it, peke nga daw kasi made in China. Pero to guys, Zil Villanueva, no? Peke, pero hindi nyo ba napansin? Baka yung mga nakatanggap ng peke, yung pa yung nagsusurvive. Yung pa yung mga walang sakit, no? Ang malupit dyan talaga yung Pfizer. Parang may studies na yan, may nadaanan ako sa internet na ang daming adverse reactions. Pfizer, Moderna, tsaka yung isa pa. Yung isa pa yung nagkukos ng paralysis. Yung isa pa, yung kaibigan ko dito na sampalataya sa box na-paralyze siya, no? Tapos naluha daw siya, hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw, umihi daw siya sa salawal niya. Pero hindi niya yung pinost sa FB.
Nakwento niya lang sa akin yun. No? So imagine niyo, ganun kalupit ang side effect. And meron kami mga kaibigan, yun nga, mag-asawang teacher, kaibigan dati, hindi ko na kaibigan ngayon yun. Mag-asawang teacher, yung lalaki, J&J, yan, malupit na ang side effect niyan, J&J. Actually, binana yata sa ibang bansa yan eh. Kanina nag-testimony sa hearing, Sinovac namatay. Yeah. Okay, yeah, meron din pero ang malulupit, may data kasi na nilabas na mas maraming adverse reactions ng Pfizer. Tapos susunod yata yung J&J and Moderna. Yung Sinovac siguro pang-4, pang-5 pa yon. Kasi nga naman lahat nagkukumahog pag Pfizer ang nagkukumahog talaga. Parang draw lots yan eh. Na parang raffle talaga eh. Lahat ng adverse effects ng killer box ay nasa kontrata na pinasok ng DOH at FDA with IATF. Silin din natin yan, yung IATF na yan, tsaka yung Octa Research na yan. Demanda nyo yan. Sabihin nyo, saan galing yung mga data nyo? Yung mga baka sa Kisame lang yan ha. Sino nga yung promotor niya sa Octa Research? Guido ba yun? Si Guido? Branded daw kasi Pfizer. Yun nga, masyadong brand conscious sa mga Pinoy eh. Pag Pfizer, proud na proud. Parang iPhone 15 yung nabili nila or yung tinusok sa kanila, no? No? Singin din, Guido ba yun? Yan sa Octa Research na yan? Hanggang sa huli, magsisinungaling. Wala daw excess deaths. Walang excess death. Yun ang niya. Yun ang palusot niya. No? Grabe, no? Grabing napakasinungaling ng hype na yan. No? Isa pa yan si Lechon. Nako. Lang dyan, si Lechon, no? Pag nagko-comment ka doon sa niya, ibablock ka niya. Kaya di na makapag-comment doon. Ibablock ka niya, no? Tapos, ang nakakaawa, guys, minsan naawa na lang ako eh. Yung mga nagko-comment doon kay Lechon na sampalataya pa rin sa kanya. Salamat po, doktor. Ganyan, pag-aano niyo sa amin. Sabi ko, uy, tanga! Pagkasama yun sa promotor, ang daming pinatay. Papasalamat ka pa. Alam niyo yan, Stockholm Syndrome ba yan? No? Yung hostage, na-in love na dun sa hostage taker. Grabe, sampalataya. Yung mga nagko-comment kay Lechon, talagang, yun, guys, no? Hindi nyo talaga makukumbinsi yung mga ganong tao. Hindi nyo makukumbinsi. Kaya, di ba, no last vlog ko, sabi ko sa inyo, huwag kayo makipag-away sa mga ganyan. At sa kontrata, continuous ang pagbili ng bechin. Pag di mo natupad ang collateral ay ang bansa itself na mamamayan. Bebenta na yung buong bansa. Yan naman talaga ang kapalit, di ba? Bigyan nyo kami ng aid. Bigyan nyo kami ng donation. Pero ang kapalit, yung freedom namin, okay lang yan. Anong freedom ba sinasabi mo, Jace? Tingnan nyo yung nakapaloob dun sa SB 1869 dati pa. Iba na nila yung pangalan ngayon. Ibibigay nila yung control sa mga hindi Pilipino na nakaupo dyan sa WHO na organisasyon na pinupondahan lang ni Bill Gates at ng Amerika. Di ba? Hindi naman inelect yung mga yan. Pero bibigyan nyo sila ng power. So guys, paalala ko lang, no? Pag maikipag-interact kayo sa mga ganyan tao, yung mga sampalataya talaga sa Bechin, yung mga supporter ni Lechon, just say your piece. Sabihin nyo lang, gusto nyo sabihin, and then that's it. Huwag na kayong makipag-diskusyon kasi hindi rin kayo, wala rin kahihinatnan. Tataas lang ang high blood nyo eh. Tataas ang high blood nyo yan eh. Ha? Tataas ang high blood nyo. Huwag na kayong makipag-diskusyon. Sabihin nyo lang, say your piece. Kasi, sasabihin naman nila, ay, alam mo pala eh, ba't wala ka sinabi? Hindi, tagal na namin sinasabi, hindi ka lang nakikinig. Ganyan, expect nyo na yan ha. Babalikan nila tayo, sabihin, dati mo palang alam yan eh, ba't di mo sinasabi? Hindi, dati na namin sinasabi, hindi ka lang nakikinig. In-unfriend mo pa kami, in-unfollow, binlock mo ko, dahil ayaw mo marinig yung katotohanan. Sabi ko nga, as a man of science, di ba, dapat makita mo lahat or makuha mo lahat ng data bago ka mag-decide. Anong ginagawa ng mga yan? Yung mga blind followers. Hindi, wala, ayoko makinig, ayoko,
'Di ba? Ganyan ang ginagawa nila. Ano ba? More than 1 year na tayo nangangalampag dito. Ilang videos na ba ginawa ko? Ilang laway ng sinayang ko? No? Pero nakinig ka ba? Ito yung ina-address ko yung tao na ngayon lang nagising. Nakinig ka ba? Di ba pag nakita mo yung video ko, nagsasabi, ini-scroll mo or kino-close mo? Kasi bakit ayaw mo marinig? Yun ang ano ko, hindi ko maintindihan. Ina-analyze ko yung psychology. Binibigyan ka ng data. No? Bakit ayaw mong pakinggan? So, kasi may prejudice ka na eh. Meron ka ng judgment na, ay, hindi yan, kontra yan eh. Hindi yan ano. Di ba? May mga kababayan tayo. Sumunod ka na lang kasi sa gobyerno. Di ba? Alam mo yun, pag hindi ka nagpa-rehistro ng SIM, ang tawag sa'yo, terorista ka. No? Siguro terorista ka. Pag hindi ka nagpag-betchin, anti-vax ka eh. Anti-vax ka. Di ba? Meron sila palaging binabranded nila talaga tayo, nilalabelan para pang-asar o pang ano. Marami na nagsasabi, tanga ka lang. Anthony Evan Cruz. Guys, no? Ano ba talaga? Pero wag kayong magpapaka, no? Wag kayong makipagdebate. Wag kayong ano, tataas lang, wala, it's not gonna work na kumbinsihin nyo sila. Say your piece kasi minsan kinokontra ako ng miss ko eh. Bakit kailangan mong ano, sabihin? Kasi sabi ko, as a kakilala or kaibigan or as a human being, pag meron kang impormasyon na pwedeng magligtas sa kapwa mo, dapat ilabas mo yon. Okay? Kasi pagka nasa kanya na yon, you pass the ball, yung responsibility, pinasa mo na sa kanya. Nasa kanya na yon kung tatanggapin niya o hindi. Kasi, minsan sasabihin pa nila, oy, ba't alam mo pala na ganyan mangyayari? Ba't di mo kami sinabihan? Ako kaya, no? Ilang kami magkakapatid? 8 kami magkakapatid. Ako lang walang betchin. Sinabi ko yan sa mga kapatid ko. Hindi sila anong gagawin ko? Oh, di ba? Malalaki na sila. Alam na nila gagawin nila. Pati nanay ko, pinabetchin na nila. Di ba? Nung one time nga, no, may sakit ako dito. Alam niyo naman, syempre, ang dami ko ng sakit eh, 40 plus na ako. Alam niyo guys, pagka tumuntong ka ng 40, dyan lalabas mga sakit mo, kahit gaano ka, pati panlabo ng mata mo, dyan lalabas. Anyway, sabi ng misis ko, ng nanay ko, nasa Pilipinas, video call, yan, nag-chat kami, basta na-mention niya na, nagulat siya na wala akong betchin. Magpa-betchin ka na kasi, hindi ko lang siyempre, hindi ka pwede makipag-debate sa kanya, no? Medyo matanda na rin yun, hindi niya alam yung mga nangyayari. Tapos, nalaman niya na wala akong betchin, sabi niya, ay, hindi ka pala makakauwi. Sabi niya, alam niya, hindi ako makakauwi. Kasi, nung nakaraan, di ba, higpit sa Pilipinas, ang daming bullshit para lang umuwi ka. Kailangan may PCR test ka na 2 days, 3 days, fresh. Tapos, Roger Hamisola, ako din, 6 kami, ako lang wala, betchin. Yeah. Diba? Tapos, pag uwi mo ng Pilipinas, iko-quarantine ka pa sa hotel. Dahil mga bullshit na requirements. Sabi ko, hindi ako magiging part ng scam nyo. Kaya, sige, hindi mo na ako uwi. Anyway, yun nga, sabi ko, 8 kami magkapatid, ako lang walang betchin. Tapos iba pa namin kamag-anak. Kita nyo? So, alam ko, pinopost nila na, uy, Pfizer, protektado. Alam ko yan. Pero hindi ko sila kinokontra, pinapahiya on their wall. Siyempre, respect. Dapat, ganun yun eh. Kung ano yung nasa wall mo, sige, hindi ko sisirain yung trip mo. Diba? Kasi gusto ko ganun din ako. Pag meron yung sa wall ko, wag mo rin akong ibabash. Diba? So, ganun lang yun. Give and take yung respect. Pero, may group chat kasi kami. Lagi ako nag-send dati na kanila ng link eh. Palagi ako nagpo-post doon ng tungkol sa betchin. Anong gagawin? Binigyan ko sila ng impormasyon. They ignored it. Ano pa gagawin ko? Malalaki na sila. Hindi ko sila pwedeng itali. No? At puwersahin, torturein na na maniwala sa akin. Hindi. Sabi ko nga, yung God's greatest gift? Free will.
God's greatest gift is free will. Nasa kanila yan. Nasa sa inyo, nasa atin kung anong gagawin natin sa buhay natin. 'Di ba? They made their choices. I made my choice na hindi magpabetchin. So, sabi ko sa inyo, yung pinagdaanan nyo, pinagdaanan ko rin. Ano ibig sabihin? Na ano ka? Nakutya ka. Na iniwasan ka. Na siguro, yung mga kaibigan mo, yung akala mong kaibigan mo, lumabas, nag-usap-usap na hindi ka sinama doon sa group chat nila. Kasi alam, wala kang betchin. No? Sabi pa nga nung isa kong kapatid, no? Oy, siguraduhin nyo lang yung aatin doon sa party, ha? Yung may mga betchin. Hindi ako nakatiis. Sabi ko, bakit anong pinagkaiba pag may betchin tsaka walang betchin? Di ba yung may betchin, nagkakasakit pa din? Di ba? Yung hindi nila masagot eh. Pag may betchin, di ba nagkakasakit pa rin? Di ba? Ulitin ko yung sinabi ko. Although joke lang, di ba? Sinasabi, para saan ba yung betchin na yan? Kasi pag may betchin ka, hindi ka magkakasakit ng bid ko. May betchin, tapos nagkaroon ng bid ko. Ano naman palusot nila? Kasi pagka may betchin ka, hindi ka makaka-experience ng mga malalang sintomas. Merong iba, malalang sintomas. Yung sabi ko nga, yung kaibigan ko, na-paralyze, naihisalawal, naluha siya, akala niya permanente na yung paralysis niya. Sasagot nila, hindi kasi pag may betchin ka, hindi ka mamamatay. Magkakabid ko ka, pero hindi ka mamamatay. Hindi, meron nga namatay eh. May betchin namatay eh. Yung iba nga, kabibetchin pa lang, namatay na eh. Si Ricky Lo, 1 week after mabetchin na, namatay. And yung mga athletes, yung iba na isalba lang dahil mayaman. Anak ni Lebron, mayaman kasi. Pero yung iba, tumumba sa court, bata pa, patay. Yung mga politiko na, mayor ba yun? Barangay captain, beat player sa pelikula, writer sa pelikula, nategi. Diba? Sabi na, hindi, mamamatay ka nga. Pag may betchin ka, mamamatay ka, pero hindi ka pupunta sa impyerno. Talagang hindi natapos yung palusot eh. So imagine niyo guys, hindi natapos yung palusot. So, it doesn't make any sense na kumbinsin sila. Lahat ng adverse effect ng Max ay nasa kontrata. Ayan, nabasa ko na yan. Sabi ko, it doesn't, walang patutunguhan pag naipagtalo. Pero sabi, para sa akin, it is our moral responsibility na sabihin yung totoo sa kanila. Kung magagalit sila, kung i-unfriend nila tayo din, it's their choice. It's your decision. Ito matagal ko na tong fearless forecast eh. Meron akong mga tinanggal na sa buhay ko na mga dati kong kaibigan. Fearless forecast, sa future, pag naglabasan na talaga yung sakit na yan at bilang nagtutumbahan na, may message yan sa akin, no? Kung anong gagawin nila. Yan, siguro kayo, ganun din eh. Dahil alam nila na eto si Jason, alam nila sa grupo namin dati. Di ba si Kuya Jason, di yan naniniwala sa bid ko. Yun ang nila, palagi nilang term dati. So, I'm sure may magme-message yan sa akin. And then ito, papasok na tayo sa prepping aspect. Ganina pinanood ko yung kasama natin, si Alexander Reyes. Sabi niya, abangan nyo na maganda na kayo mamundok. Ganyan, magtanim na kayo, ganyan. So, in a way, ang tawag dyan is prepping. So, sa mga preppers, yan ang abangan nyo. Doon sa hindi nakakaalam ng prepping, do your own research. Type nyo lang sa YouTube, Pinoy Prepper. Yan. Maghahanda kayo doon sa yung mga parating na. Dapat sabi ko, di ba? Nung nag-start ako ng video na to, one step ahead dapat tayo. Dapat pinaplano na natin. Anong kahihinat na nito? Anong mangyayari? Anong gagawin ng mga masasamang tao nasa likod nito? Di ba? Magagawa sila ng diversion. Magkakaroon ng mga mass shooting. Magkakaroon ng mga ibang mga expose para matakpan tong
hearing na to or itong pagsisiwalat ng katotohanan, gagawin nila yan lahat. Ang hindi nila gagawin, yung umamin. Yun ang hindi nila gagawin. So, abangan nyo na yung worst. Sabihin ng may kasama natin, mag-ready na kayo. Magkikita-kita tayo, mamumundok na tayo, doon na tayo maano. Okay, so yung karamihan sa makakapanood ng video na to, walang kakayahan siguro pumunta sa bundok, mamuhay sa bundok, never nag-camping sa buhay nila, tapos sasabihin mo mamumundok. Pero accept nyo na yung reality no? Pag pinush nila yung 15-minute city, ang tanongin nyo yung sarili nyo, anong gagawin? Parang yung sa hindi ako nakatest, I'm sorry. Yung post sa Pinoy Prepper na merong article nagsasabi pagbabawalan na daw tayo gumamit ng kotse, babawasan na daw yung kotse, tapos hindi na tayo kakain ng karne. Ganyan. Eh di may mga nagko-comment, ano yan? You will own nothing and you will be happy. Yan na nga talaga yan. Galawang NWO yan. WEF, yan ang pinupush nila. Diba? And the sad thing is, may mga kababayan tayo na gusto maging prepper, tapos ang sagot ba naman, maganda yan. Maganda yan. Babawasan ng mga kotse, tapos hindi nakakain ng karne. Maganda yan. Iba kasi yung required, guys. Iba yung required sa optional. No? Pag required, communism yun. Wala kang choice. Alam nyo ba kung bakit nila gustong bawasan yung kotse? Kasi nga, gusto nila kayong itira sa 15-minute city. Diba? Ano yun? 15 minutes lang yung trabaho mo, 15 minutes ka lang sa drugstore, 15 minutes sa palengke, ganyan. Hindi mo na kailangan magkotse. Eh di may magsasabi na naman, maganda yan, maganda. Maganda. Pumirma na mayor, yung asawa ni Babalu, si Babala, ng Quezon City, Joy Belmonte. Yan ang pinupush niya, di ba? The sad thing is, may mga kababayan tayong Pinoy na magsasabi at nagsasabi, maganda yan, 15 minutes na lang, hindi ka na kailangan magkotse. It doesn't work that way. Just because hindi ka makabili ng kotse, sabi mo maganda. No? Kahit ako, nung unang panahon, kahit wala akong kotse noon, hindi ko sinasabi na na maganda na mawala ng kotse. Bakit? Kasi, alam nyo, nung bata pa ako, pangarap ko nga lang, magkaroon ako ng owner Kasi, pag meron kang sasakyan, meron kang freedom to go kung saan mo gusto magpunta. Pag wala kang sasakyan, kung saan lang yung rota ng bus, kung saan lang yung rota ng jeep, doon ka lang makakapunta. Diba? Limited ka. No, I'm sorry, ganun talaga yan talaga ang reality. Pero iba kasi pag ni-require, sinabihan ka ng gobyerno, hindi ka pwede magmay-ari ng kotse. Naalala ko yung kaklase ko nung high school, nagtatrabaho siya sa Singapore. Meron siyang Vespa, motor, yun ang ginagamit niya sa pag-ikot sa Singapore. Ang ginawa ng Singapore, turn over sa kanya yung Vespa. Ginawa nila, tinax to the point na hindi mo na kaya talaga magmay-ari kahit motor. Maluha-luha siya. Gustong-gusto niya yun. No? Teodoro Valencia. Maluha-luha siya. Ganun yun. Pag nawalan ka ng right to own a property, talaga maluluha ka. Kasi, once freedom is lost, it's lost forever. Hindi pwedeng sabihin nung mga nakaupo, sige, babalik ko na yung kalayaan. Never nangyari sa history yon. Na yung mga nakaupo, kinuha yung kalayaan mo, tapos ibibigay lang sa'yo. Ha? Diba? Pag dumating yung time na yon, you will need to shoot your way out of communism. Kailangan mong gumamit ng baril para makatakas ka sa communism. Hindi ka nila palalayain basta-basta. Hindi ka nila palalayain. Pag binigay mo na lahat ng karapatan mo sa gobyerno, napakatanga po pagka umasa ka na isang araw, palalayain nila kami. Hindi. You need to shoot your way out. Kailangan mo makipagbarilan para makalaya ka. Di ba? History. Lalayo pa kayo. Di ba? Yung mga ninuno natin, kaya nga meron tayong mga bayani. Binuwis nila yung buhay nila para makalaya. Never na basta na lang binigay yung kalayaan. Di ba? So, ganyan din. So, wag niyo sasabihin na maganda yun. Kinuha na yung kalayaan mo, magmay-ari ng kotse.
No? Kahit wala ka pang kakayahan bumili ng kotse, yung yung kakayahan, yung right mo to own, yun ang kukunin nila eh. Tapos pati yung pagkain ng karne, sabi, oh maganda yan, matagal na ako hindi kumakain ng karne. Gulay lang Iba yung pag sinabing hindi ka na makakain ng karne. Kahit may pera ka, kahit makaipon ka na ano, yung inipon mo ng pamasko, bibili mo ng karne. Hindi eh. Hindi na. Ang kakainin mo na lang mga insects. Tapos yung mga 3D printed na meat na nakaka-cancer. Guys, nakakatakot yun. Baka maglabas ng bagong sakit yung mga yun, yung mga 3D printed, although masarap daw yun. Kasi nakita ko sa Israel eh, ginagawa yun, oh, lasa daw meat. Hindi ako kakain yan. Baka may bagong cancer na ma-discover dyan. Hindi mo alam kung saan galing yung DNA. Anyway, yun guys abangan nyo. Abangan nyo gagawin ng mga taong nasa likod niyan. Abangan nyo yung next step nila. Pero tayo, we should keep the pressure. Tuloy-tuloy. Don't let up. Huwag kayong magpapabaya. Huwag tayo magpapabaya. Huwag tayong magre-relax. Kasi yung mga kalaban, hindi rin nagre-relax eh. Hindi naman sila nagre-relax. Alam nyo ba yung kahit linggo, gumagawa ng kasamaan yan. Eh tayo, sarap ng higa natin pag linggo. Namamasyal pa tayo. Nagsisimba. Eh yung mga yan, no? Nagpaplano yan kung paano nila lulusutan yung hearing. Nagpaplano yan kung ano susunod na lang ano. Ilalabas na variant. 'Di ba? Latest variant nila, bullshit variant. Wala namang kumakagat. Ito lang tanongin nyo, pagka naglabas ng variant ang DOH na yan, tanongin nyo, ano po nangyari sa monkeypox? Ano po nangyari sa Delta variant? Anong nangyari sa Omicron? Hindi nila sasagutin yan. Kasi ang mangyayari dyan, sabihin nila, ay nawala na lang siya ng kusa. So pwede naman pala mawala ng kusa kahit hindi magpaba. Hindi nila gano'n. Hindi sila magsasabi ng gano'n. So maglalabas yan ng mga Nipah. Ano nangyari dyan sa Nipah virus na yan? Nipah variant na yan, na dami daw na ano sa India. Tinatry talaga nila, no? Through media, through news. Uy, may bago dyan sa Nipah variant. Eh, walang kumakagat. So, ngayon papunta tayo dun sa sa sinasabi ni Tucker Carlson, no? 2024 kasi inaabangan election dito. Baka daw wala nang kumagat diyan sa Midco. Kaya alam niyo gagawin nitong mga promotor nito? Gera ang nila, gera. Gera ang ipupush nila. Kasi pag gera, suspended ang human rights pagka nag-military takeover. Idol, pinag-uusapan na kongreso mga namatay. Yun nga yung mainit na balita kahapon. No? Kaya guys, continue sharing. Huwag kayong magre-relax kasi yung mga masasamang tao, hindi sila nagre-relax. Nagdo-double time, nag-overtime yung mga yan. 'Di ba? Para makontrol nila tayo. Kahit saang panig ng mundo, hindi lang Pilipinas. Amerika, New Zealand, 'di ba? Yung mga leader nila, Canada, nako. Isa pa 'yan, si Trudeau. 'Di ba? Lahat. Kasi nga sabi ni Klaus Schwab, in-install na nila yung mga young leaders nila sa mga bansa. Naglagay na sila. Merong yung mga young leaders ng WEF. Yan. Guys well, so siguro dyan, tatapusin ko na itong live stream na to. Salamat sa pagsama sa akin bago kayo matulog dyan sa Pilipinas, no? And wala, just keep on fighting. Hindi tayo dapat mag-relax. So, that's it guys. Salamat. Thanks for watching. Bye.